Aray mo, kapigis. Bagsak ang presyo ng baboy ngayon dahil sa sobrang supply pero mahina ang demand. Sino ba namang hindi panghihinaan ng loob? Ang daming takot magpatini ngayon. Paano? Presyo ng buhay sahig. Pero presyo ng feeds kisame pa rin. Dagdag mo pa ang baha ng imported pork sa merkado na lalong pumapatay sa galaw ng local market natin. Ang ending, si tayo na nagbabanat ng buto sa babuyan araw-araw, pikit mata na lang na nagbibilang ng lugi o nag-aabang kung kailan babawi. Mapapaisip ka na lang talaga kung itutuloy mo pa ba o isasara mo na lang ang kulungan. Pero ka, kailan ba sumusuko ang Pilipinong hog raiser? Kilala tayo na kahit anong hagupit ng ESF, kahit anong taas ng presyo ng feeds, at kahit anong binta ang palugi, lumalaban pa rin dahil alam natin ang isang gintong panununtunan sa pagbabuyan. Ang merkado ay parang gulong, hindi laging nasa ilalim. Kung sino ang matira at magtiis sa panahong matumal, sila ang unang aani ng swerte pagtungtong ng pig season. Habang mababa ang demand, ito ang oras para magdiskarte. Ayusin ang biosecurity para walang sakit pumapasok. Maghanap ng alternatibong pagkain o inegosyate ang kontrata sa mga lokal na mamimili. Huwag nating payagan na ang imported ang tuluyang kumakatay sa kabuhayan natin. Tangkilikin natin ang sariling atin. Ang sariwa at ligtas na karning lokal. Kaya sa lahat ng backyard hog raiser dyan, sa mga commercial farms, at sa bawat pamilyang umaasa sa babuyan, isang mahigpit na yakap sa inyo. Normal lang ang mapagod, pero bawal sumuko. Ang dugong magsasaka hindi umuurong sa hamon ng panahon. Laban lang, dahil mas masarap mag-harvest kapag pinaghirapan mo sa gitna ng unos. So hanggang sa muli, happy farming!